Umakyat na po sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang pamilya po ng isa sa mga nasawi nagsampa ng reklamong kriminal laban sa may-ari, kontraktor at site engineer ng gusali. Ating saksihan. Mahigit isang linggo matapos gumuho ang ginagawang gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga, nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng isa sa mga nasawi sa guho. Laban yan sa may-ari ng gusali, kontraktor nito pati ang site engineer. Ayon sa Special Legal Advisor at spokesperson sa investigasyon na si Attorney Darwin Reyes, may iba pang hindi pinangalanan na sinampahan din ng kaso. May jandos po tayo. So yung mga hindi pa na-identify. Posible rin daw na may iba pang pamilya na magsampa ng kaso sa oras na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktimang na-recover mula sa guho. Inaasahan po natin na meron pang mga kapamilya ng mga biktima na magpa-file din po ng similar case din po. Ang abogado naman ng kontraktor ng gusali, hinihintay pa ang kopya ng isinampang reklamo. Sa ngayon, prioridad daw nila ang makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima. May mga nakakausap na kaming families no, na we are offering our assistance to them. Yung team namin, andun sila araw-araw. Siniguro naman ni Reyes na hindi nito maaapektuhan ang investigasyon sa pagguho. Hindi naman po maapektuhan yung investigasyon. Tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga dito sa cause ng pag-collapse ng building na ito. Sa kabila naman na naranasang pabugso-bugsong ulan sa Pampanga, patuloy ang operasyon ng mga otoridad. Pasado alas 7:30 ngayong gabi, may na-recover na labi ang Unified Command. Kahapon, kabilang sa mga na-recover ang labi ng isang sanggol. Pinoproseso na ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Lagpas na ito sa bilang ng nasa listahan ng mga otoridad. Kaya naman patuloy ang search, rescue, retrieval at clearing operation dahil may mga bangkay na natatagpuan na wala sa listahan. Patuloy rin ang investigasyon ng fact-finding committee ng Angeles City LGU. We're still in the process of gathering the documents and evidence. So nasa verification of facts pa tayo. And then susunod na po niyan yung mga site inspections. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hihingan po ng paliwanag ng Land Transportation Office ang isang rider na nahulikap na nanakit ng isa pang rider sa Maynila. Ang rider at ang kanyang angkas pinagtulungang hampasin at suntukin sa ulo ang kapwa nila motorista. Saksi si Jomer Apresto. Habang nakahinto sa isang intersection sa Maynila, hinampas ng helmet at sinuntok sa ulo ang isang rider ng dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Kaya kahit nakapula ang traffic light, umandar ang sinaktang rider para makaiwas. Nakuha na niya ng CCTV sa Florentino Street, corner Maceda Street sa Sampaloc, Maynila, madaling araw nitong June 1. Ang angkas, hinampas sa ulo ang biktima gamit ang hawak niyang helmet. Ang rider naman ang sumapok sa ulo ng biktima na humarurot palayo. Ang magkaangkas, umikot at lumiko sa isang kanto. Bago yan, nakuhanan sa CCTV ng Barangay 517 ang pag-counterflow ng dalawang lalaking walang helmet sa one-way na Florentino Street. Nakasalubong nila ang biktima na nasa tamang daan, pero umikot sila pabalik, sinundan ng biktima at doon sinaktan. Ayon sa kapitan ng Barangay 517, hindi na nila mahagilap ang rider na residente nila. Gayunman, nakikipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak at kaibigan ng rider. Sabi, isusurrender daw nila dito sa station po, tapos dadalhin nila doon kay Yorme. Hindi naman siya talaga permanente dito nakatirayan. Iba-iba ang lugar. Pero nandito ang relatives niya. Nakarating na sa Land Transportation Office ang insidente na itinuturing anilang road rage. Ipinahahanap na raw ang pagkakakilanlan ng nanakit na motorista. Pinag-utos sa Intelligence Division para matrace yung motorsiklo para ma-issuehan ng show cause order. After ng hearing, dalawa lang pupuntahan yan. It's either mahabaan yung suspension o totally ma-revoke na yung license niya. Sinusubukan naming makuha ang pahayag ng mga inirereklamo. Patuloy ang investigasyon. Ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Posible ngayong linggo o sa susunod na linggo, ideklara ang opisyal na simula ng tag-ulan. Ayon po yan sa Pag-asa. Isang low pressure area sa West Philippine Sea ang nagpapalakas ngayon sa habagat. Saksi, si Marie Zumal.
Makalipas na mga araw, napapadalas na ang mas mahaba-haba at malalakas na pag-ulan, lalo na pag madaling araw pati pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ang tanong, simula na ba ng panahon ng tag-ulan? Sabi ng Pag-asa, hindi pa. May mga dapat munang matupad na criteria bago ito opisyal na ideklara na maaaring mangyari ngayong linggong ito o sa susunod na linggo. Kailangan magkaroon tayo ng 5 araw na sunod-sunod na pag-ulan. Ang magiging total at least umabot ng 25 mm ang total na pag-ulan in the span of 5 days. Dapat may 3 araw po tayong sunod-sunod na umulan talaga. So far, halos 3 pa lamang ang nakakamit ng criteria na yun. At least 50%, mga around 6 to 7 stations dapat ang mag-register na nakapagtala ng 5 consecutive days of rains na umabot ng 25 mm. Kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng malalakas na ulan sa loob ng 5 araw ang Subic, Zambales, Puyo, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa Pag-asa, mahalaga ang maingat na pagtataya bago magdeklara ng tag-ulan dahil malaki ang epekto nito sa agrikultura, power generation at water sector. Sa ngayon mayroon daw isang low pressure area sa West Philippine Sea na kasalukuyang nagpapalakas sa habagat. 2 posibleng senaryo ang nakikita ng Pag-asa. Mananatili itong isang LPA na patuloy na magpapalakas sa habagat o lumakas ito bilang isang tropical depression at pumasok sa northwestern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ito inaasahang magla-landfall sa Pilipinas at sa halip ay kikilos patungong Taiwan o timog na bahagi ng Japan. Gayunpaman, pinapayuhan ang publiko na mag-monitor ng mga abiso ng Pag-asa at magdala lagi ng payong o kapote. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Lusot na po sa Kamara ang panukalang batas kontra sa mga political dynasty. Pero ayon sa ilang mambabatas, masyadong malabnaw at hindi talaga ipinagbabawal ng panukala ang political dynasty. Saksi, si Rafi Tima. House Bill number 8389 is approved on third reading. Ito ang unang pagkakataon na ipinasa ng Kamara ang isang anti-political dynasty bill halos 40 taon matapos itong isulat sa 1987 Constitution. Sa botong 267 pabor, 20 hindi pabor at 7 nag-abstain, ipinasa ng mayorya ang Act Prohibiting Political Dynasties in National and Local Elective Offices sa huling araw ng plenaryo bago ang kanilang adjournment sine die o pagtatapos ng first regular session ng 20th Congress. Today, Congress has finally acted. This measure may not satisfy everyone completely. There are valid criticisms, but imperfect reform is still reform. Nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, dapat garantihan ng Estado ang pantay na oportunidad para makapaglingkod sa pamahalaan at ipagbawal ang political dynasty alinsunod sa itatakda ng batas. Pero sa nakaraang 39 na taon, hindi makausad-usad ang enabling law para dito. Gayunman, ayon sa mga hindi bumoto sa panukala, masyado itong malabnaw at hindi talaga nito ipinagbabawal ang political dynasty tulad ng nakasaad sa konstitusyon. Bakit sa ilalim nitong panukala, pwede pa rin na sa isang pamilya may presidente, senador, congressperson, governor at mayor. Pwede pa rin silang magpasapasahan ng posisyon. To my distinguished colleagues, with all due respect, huwag na po tayo maglokohan. Ang nakasulat sa papel ay anti-dynasty, pero ang totoo, ito po ay isang pro-dynasty bill. Meron din namang tutol sa panukala pero bumoto pa rin ng yes dahil bagamat kulang, may tuturing pa rin daw itong reforma. Ipinasya kong mas mabuting bumoto ng yes upang masimulan ang reformang ito kaysa hindi aprubahan dahil lamang sa hindi tayo sang-ayon sa ilang probisyon nito. Puna rin ng mga tutol sa panukala, tahimik ito sa usapin ng party list representatives. Pero ayon sa sponsor ng panukala, hindi intensyon ng batas na resolbahin ang lahat ng problema sa electoral process ng bansa. Magiging katuwang lang daw ito para sa iba pang reforma na kailangan nilang gawin. Kaya nga po, ang decision po ng committee ay magkaroon ng separate na discussion sa Party List Reform Act. Doon po natin mapag-uusapan yung gusto nating introduce na mga measures na hindi ma-expose yung mga party list natin sa possible nominees belonging to one party serving in Congress simultaneously. Bagamat pasado na sa Kamara, nasa proseso pa ng debate ang counterpart bill nito sa Senado na mas mahigpit ang mga probisyon kumpara sa ipinasa kanina. Oras na maipasa ito ng Senado, tsaka lang ito pag-uusapan sa Bicameral Conference Committee bago dalhin sa Malacanang para mapirmahan bilang isang batas.
Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Pinag-community service ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Dahil po yan sa kanyang kontrobersyal na payag patungkol kay Ann Curtis sa isang pagdinig noong Marso. Mahigit 200 kongresista ang pumabol sa rekomendasyon ng House Ethics Committee na patawan ng disciplinary sanction si Suntay. Inutusan din si Suntay na mag-issue ng public televised apology sa aktres. Pinasasailalim din sa isang gender sensitivity seminar ang kongresista. Wala pang pahayag si Suntay. Inaayos na ng COMELEC ang special election sa Agosto para punan na ang naiwang posisyon na napatalsik na si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Saksi si Rafi Tima. I'm free for interviews later. Meow meow. Last day of Congressman Kiko Barzaga. Nagkatotoo ang binanggit na yan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga bago pa ang sesyon ng Kamara kahapon. Sa mismong sesyon, tahimik siya habang binabasa sa plenaryo ang desisyon ng House Ethics Committee na tuluyang nagpapatalsik sa kanya. Ayon sa desisyon, tila hindi naging epektibo ang naunang 2 60-day suspension kay Barzaga dahil hindi pa rin daw siya nagbabago. Tuluyan nila ang pag-post ni Barzaga ng mga wala umanong basehang akusasyon. Makailang ulit din umano itong nanggulo at nag-livestream habang nakasesyon ng plenaryo. Lahat yan ay mga paglabag umano sa House Rules at tamang decorum o pag-uugali ng isang public official. Another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior. The committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barzaga. Tila nakasuporta naman sa kanya sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Pero gate ng chairman ng House Ethics Committee, kakaiba ang kaso ni Barzaga. Sa huli, lagpas sa 3/4 na required na bilang ng mga kongresista ang bumoto para mapatalsik ang kanilang kapwa kongresista. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang open letter para kay Barzaga, okay lang anya kung iba si Barzaga basta totoo sa kanyang sarili at mga pinaniniwalaan. Napag-usapan naman sa COMELEC Anbang Session ang pagsasagawa ng special elections para sa magiging kapalit ni Barzaga sa August 22 o 29. Tayo bibinigyan lamang ng ating saligaw batas ng hindi po maaga ng 60 araw at hindi po lalampas ng 70 araw makatapos ang pagkaroon ng pagpakante dyan sa mababang kapulungan. Ayon sa COMELEC, aabot ng hanggang 200 milyong piso ang kanilang gagastusin para sa special elections sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Halos kalahating milyon daw kasi ang botante rito, kaya may kamahalan para mapalitan ang pinatalsik na kongresista. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nag-taping na si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano para sa pagbibidahang serye na You're My Favorite Song. Gaganap si Caprice bilang math at science genius na si Angel. Kakaibang Caprice raw ang mapapanood dito dahil ilalabas niya ang kaastigan ng kanyang role. Tatalakayin din sa serye ang iba't ibang issue na kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino. Sa unang araw ng taping, nakasama na ni Caprice ang co-stars na sina Buboy Garavillo, Katya Santos, at Hazel Kinochi.